From the spark of initiate came a movement, a step of faith, a simple yes to God. What we began, He is now enabling. Last year we initiated worship, outreach, relationship, discipleship, small steps, big purpose. God was already preparing us for more. Now we declare, He is the enabler, the one who strengthens, provides, empowers. He enables leaders to rise, worship to ignite, lives to be transformed, not by our strength, but by His Spirit. Together we move as one, enabled to go, enabled to serve, enabled to love, enabled to shine. To Him who is able to do immeasurably more, be all the glory. Church of God General Trias, initiated by faith, enabled by grace. Praise God! Hallelujah! Pwede ba nating palakpakan ng praise and worship Him sa isang gandang handog ng pagsamba para po sa ating Panginoon? Okay. Good morning, everyone! Ayan po. So, this is the last Sunday of the month of October, and we are on the last quarter na ng 2025. Amen? So, praise God dahil tunay na ang Diyos ay matapat sa buhay po ng bawat isa. Amen? Are you ready and excited to hear the word of the Lord? Okay, so nais po natin na i-welcome yung ating pong mga kapatid sa ating pong gawain po ngayon. Meron po ba tayong bagong mga kasama today? Pwede po bang pakitaas ng kanilang kamay? Meron po ba doon? Okay, so mukhang wala, no? So welcome everyone. Special po yung araw na ito, ang araw ng linggo, dahil ito po yung binigay na pagkakataon para sa atin, para tayo ay makapagpahinga sa ating pong physical na pangangatawan after 5 to 6 days of work. No? Sino dito yung mga employed? Yung mga namamasukan? No? Yung may mga negosyo? Meron po ba dito? Okay, no? Mukhang wala. Sino dito yung mga students? Nandiyan ba kayo? Yung mga estudyante? Parang wala rin. Are you with me? Nasaan yung mga students? Ayun, nandun sila. Meron din dito. Yung mga mommies. Pwede bang pakisabi ng malakas na amen? Ay, yung mga mommies, no? Na alam ko na sa loob ng isang linggo, wala po kayong pahinga. Walang tigil ang ating pong paggawa. Ano po? Sa loob ng bahay. So this is the time, no? This is the time to pause, no? For a while. Take tayo ng time out, no? Para naman sa ating pong Panginoon, no? Gusto niyo po ba yun? Alam natin marami pong challenges ang buhay, no? But salamat sa Panginoon that He allow us to take a time out para po tayo ay makapagpahinga, physical and spiritual rest. Naniniwala ba kayo na ang panahon natin ngayon, we are living
AI technology era. Naniniwala ba kayo doon? Na kung saan masyadong ang lahat ay mabilis ang movement, hindi mo ba? Very rapid ang changes. At ang itinuturo po sa atin ng mundo ay yung tayo ay makasabay, no? Sa mabilis na pagbabago. At ngayong umaga pong ito, this is the moment na kailangan muna nating huminto, no? Kailangan muna nating mag-pause for a while para mag-reflect, no? Para mag-refocus or para i-redirect, no? Ang alin? Yung ating mga kaisipan from the world to the Lord. Gusto niyo ba yun? No? From the world to the Lord. Kasi naniniwala ako at kayo, naniniwala ako na kayo din, no? Very consumed tayo ngayon sa mundo, sa mga nangyayari. Minsan nga, sumasabay na lang tayo sa agos, hindi po ba? Sa mga nangyayari, no? Sa iniaalok, no? Sa attraction ng mundo, sumasabay na lang tayo na hindi natin namamalayan saan ba tayo dadalhin, no? Ng sistema ito. Kung hindi po tayo mag-iisip-isip, kung hindi tayo magkakaroon ng time to reflect, no? Kasi sabi nga sa Bible, time is short, di ba? Very short ang oras. Konti na lang yung, kumbaga yung time natin sa mundong ito ay very short na. Naniniwala po ba kayo doon? Na very short na yung ating pong oras ngayon. So mag-pause muna tayo sandali para mag-isip-isip na maaaring ang buhay natin ngayon na aagaw na tayo na masyado ng atraksyon ng mundo. Baka wala na tayong time to reflect, no? At magkaroon ng quiet time with the Lord. So today, yan po yung ating pong message. At ang buhay kasi naniniwala ako parang laro yan eh. Parang games, hindi po ba? So sino dito yung nakapaglaro ng piko, luksong tinik, luksong lubid, patintero? Pakitaas nga po ng kamay. No, yung mga kabataan natin, di ba? Yan yung mga memories na na-create natin, no? Pero alam ko yung iba, hindi na po yan naranasan, lalo na po yung mga Gen Z, no? Hindi na po siguro nila yan, kasi puro cellphone na lang sila ngayon eh. Dati ang mga nanay, sasabihin dun sa anak, pasok ka sa bahay, no? Kasi nga, nasa lansangan maghapon. Ngayon po hindi. Pinalalabas yung mga anak sa bahay para maglaro. So, ganyan po, no? Ganyan din po yung buhay natin. Parang, kailangan muna natin huminto. Ano na ba? Diba? Parang basketball, no? Parang basketball yan. Na kung saan yung coach ay nagtatawag ng time out, no? Inihinto yung laro for a while, no? Ginagamit nila itong strategy. Lalo na kapag medyo nalalamangan na sila ng kalaban, no? They have to call for a time out yung coach para pahintuin, no? Para mag-strategize at para ihinto yung momentum ng kalaban, no? So ganyan din po yung buhay po natin na kailangan din natin mag-take time para magpahinga sa presensya po ng ating pong Panginoon. So, hindi man po ako fan ng basketball, pero nakita ko po sa magulang ko kung gaano siya ka-fan ng basketball. At hindi po yung haligi ng tahanan ng tinutukoy, kundi yung ilaw. Yung nanay ko po ay kasama nung mga pinsan niya, mga tito ko, no? Sa grupo ng mga kalalakihan, siya lang po yung nag-iisang babae na sumisigaw kapag nakaka-score. Yung paborito niya, tawag doon, yung team, no? At pumupunta pa po siya ng Araneta Coliseo para manood ng basketball. Siya lang po yung babae. At kilala po niya ang mga players mula po dun sa pinakamatanda hanggang dun sa mga rookie o yung mga batang mga manlalaro, no? Hanggang sa kanyang pagtanda po ay very fan po talaga siya ng basketball. So yan po yung magiging topic natin today, time out, no? Pause muna tayo at para mag-isip-isip tayo, ano ba talaga ang mahalaga sa buhay? Ano ba talaga ang mas dapat natin na iniintindi? Ano ba talaga yung
dapat na hinaharap natin sa mga panahong ito? No? Baka masyado na tayong nako-consume sa ating mga nakikita, no, sa araw-araw, at hindi na natin iisip at hindi na natin napipili kung ano ba talaga yung pinakamahalaga na dapat gawin. Kasi sabi nga ng Bible, napaka-limited ng tayo ng tao dito po sa mundo. At very short na lang po yung ating oras. So, ano po ba ang ginagawa pag nagta-time out, no? During the time out, hindi po ba? So, yan. Ang ginagawa dyan, na nagpaplano sila about the game, no? Correcting their mistakes, no? Saan ba kami nagkamali, di ba? Tuturo ng coach dun sa kanyang players kung saan ba tayo nagkamali. And then, yung remaining time na meron sila, let's say 5 minutes na lang ang natitira, ano ba yung gagawin natin sa 5 minutes na ito para tayo ay manalo or makahabol tayo sa kalaban or instructing the team to continue in the game and win, no? Yan po yung ginagawa ng isang coach. So today, yung babasahin ko pong text natin is one of the inspiring passages in the Bible. At kung may Bible kayo ngayon na dala, pwedeng paki-turn natin sa Book of Romans, chapter 13, from verses 11 to 14. So, sabayan niyo po ako. Sabi dito, "And do this, knowing the time that now it is high time to awake out of sleep. For now our salvation is nearer than when we first believed. The night is far spent, the day is at hand. Therefore, let us cast off the works of darkness, and let us put on the armor of light. Let us walk properly as in the day, not in revelry and drunkenness, not in lewdness and lust, not in strife and envy, but put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to fulfill its lusts." So sa Tagalog, ang sabi po dito, gawin ninyo ito dahil alam ninyong panahon na upang gumising kayo. Ang pagliligtas sa atin ay higit ng malapit ngayon kaysa noong tayo'y unang sumampalataya sa Panginoon. Namamaalam na ang gabi at malapit ng lumiwanag. Layuan na natin ang lahat ng masasamang gawain at italaga natin ang sarili sa paggawa ng mabuti. Mamuhay tayo sa liwanag at huwag gugulin ang panahon sa magulong pagsasaya at paglalasing, kahalayan at kalaswaan, sa alitan at sa inggitan. So may the Lord bless His word today. Ano nga yung ating title? Time first. Time first, no? Sa Tagalog. So, bakit ko po napili yung title na yan? Kasi po, ako po'y naniniwala, no? Na ito po yung nais na iparating ng Panginoon. Merong word na nais iparating ng Panginoon sa atin po ngayon. Amen? So, nung ako'y bata pa, laman din po ako ng kalsada. No? At kapag naririnig ko na po yung isang sipol ng nanay ko, no? Ay ang isisigaw ko dun sa kalaro ko, "Time first!" Tawag ako. Yan. Tawag ako, "Time first muna." At kakalipas ako ng takbo, no? Para umuwi sa aming bahay. At yun nga po, kaya napili ko, bigla, naalala ko lang po yung title na yan. Dahil bilang mananampalataya, kailangan din nating huminto panandali, no? To pause for a while, no? At mag-reflect, mag-isip-isip doon sa mga bagay na nag-o-occupy na ng ating pag-iisip, ng ating mga emosyon, no? Para maitama yung ating paningin sa mga bagay na dapat nating pinagtutuunan po ng pansin o dapat nating pagkukulan po ng panahon, no? Kailangan po ito parang sa isang laro, no? The coach calls for a time out to plan, to think, to evaluate things, no, na nagawa ng kanyang team. Ganon din po tayo. Saan ba tayo nag-fail? Ano ba yung mga memories na na-create natin sa panahon mula nung tayo'y kabataan
hanggang sa tayo'y nasa ganito na pong edad, ano yung mga memories na na-create natin? Ito ba ay nag-glorify sa Panginoon or sinayang lang natin yung mga panahon na lumipas, no? Na wala naman pong naging pakinabang sa atin pong mga buhay, kundi nagdala pa ng kabiguan. Nakaka-relate po ba kayo? At yun po ang nais ng mensahe sa umagang ito, na tayo po ay huminto muna panandali sa gulo ng mundo. No? Sa gulo ng mundo. Kasi kahit nga ang Panginoon, kahit ang Diyos, no, nung nag-create siya, after the 7th day of creation, siya po ay nag-rest. Hindi naman napagod si Lord para mag-rest, kundi tinignan niya yung kanyang creation. And it was beautiful. At maging si Jesus, no, He took a multiple time out to pray. After na magpagaling sa maraming may sakit, after na sundan ng napakaraming tao, after na mag-perform ng maraming miracles, no? Ang sabi niya sa kanyang mga alagad, pumunta muna tayo doon sa malayo sa crowd. Why? No? To take a time out para mag-gain ng strength and to talk to His Father. So ganyan din po tayo, no? Huwag tayong masyadong nagmamadali at sumasabay tayo sa agos po ng mundo. Kasi maaaring may mas mahalagang bagay na dapat po nating pagtuunan, lalo't higit po sa mga panahon ito. Okay? So, pwedeng meron dito sa atin, are you in a season when you need a time out? Meron po ba sa atin? Yung parang, teka muna. Diba? Meron po ba? Na parang gusto mo muna mag-reflect. Hinto muna ako sa mga ginagawa ko. Marahil meron dito under attack. Meron tayong mga matitinding laban po sa buhay na kailangan natin ng pahinga emotionally, no? Hindi lang po physically, emotionally, and even spiritually, hindi po ba? To avoid burnout, no? Para matuon tayo sa kung ano talaga yung nais ng Diyos and to step back from distraction. No? Na kailangan nating mag-pause sandali para i-reset. Amen? Na kapag hinihingi na po ng pagkakataon na kailangan mag-refocus, kailangan mag-evaluate, at yung mga priorities natin sa buhay, na po, ay maharap po natin ng tama. Hindi para, no? We take a time out, hindi para po maging tamad. Kundi, how to use our limited time wisely. Amen? Yung natitirang oras natin sa mundo. Alam niyo po, Romans 12 and 13 are connected. Kasi ito po yung nagsasabi at nagtuturo sa mga mananampalataya kung paano mamuhay ng tama dito po sa mundong puno ng kadiliman. Amen? Nakikita po ba natin that the world is full of darkness nowadays? Amen? Parang ilan lang po ata ang nakakita na ang mundo ngayon ay full of darkness na. Hindi po ba? Full of darkness na po ang mundo po ngayon, kung ating pong napapansin. So, sabi ni Paul, mayroon siyang unang-unang sinabi, no, sa mga believers. Sabi niya sa verse 11, and do this, no? Gawin ninyo ito. Ano ba yung nais na ipagawa urgently ni Paul, no, sa mga mananampalataya? Sa verse 8 and 10, may binanggit po dito, tataas lang tayo, no? Sabi doon, let no debt remain outstanding except the continuing debt to love one another. Huwag kayong magkakaroon ng sagutin kanino man maliban sa kayo'y mag-ibigan. Sabi ni Paul, for whoever loves others has fulfilled the law. The commandments, you shall not commit adultery, you shall not murder, you shall not steal, you shall not covet, and whatever other command there may be are summed up in one command. And this is the law, di ba? Yan yung mga binanggit, huwag kang papatay, huwag kang magnanasa, no? Huwag kang kukuha sa hindi mo pag-aari, yan, huwag kang magnakaw. Sinummed up ito in one command. Ano to? Love your neighbor as yourself. Amen? Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili.
Love does no harm to a neighbor. Therefore, love is the fulfillment of the law. Ang sinasabi po ni Paul dito, ang tanging paraan lang para ang isang believer could repay his debt to Christ is by loving others. Bakit? May utang pala tayo kay Christ. Yes, may utang tayo kay Christ if we don't love others. Amen? Kasi hindi natin kayang tapatan ang pag-ibig ni Kristo na kanyang ipinapadama sa atin. Kaya kung hindi ka marunong magmahal sa iyong kapwa, ang sabi doon, wala ang pag-ibig ni Kristo sa iyo. But if you love others, ang pag-ibig ng Panginoon ay nasa iyo. Are you getting the point? You have to show love to others. Sabi ni Paul, gawin ninyo ito ng may pagmamadali, ng walang pag-aalinlangan, ng walang pag-aatubili. Why? Because this is the time na kayo ay kailangan na gumising. No? Sabi, balikan natin. Okay. Bigla siyang nagkiklik. Balik natin. There is an urgency to wake up from sleep. No? Kailangan gumising sa pagkakatulog. Yan po yung sinasabi po sa verse 11. No? Letter B. Okay. The hour has already come for you to wake up from your slumber. Kailangan ninyong gumising. Unawain natin itong mabuti, yung takbo ng kasalukuyang panahon. And Paul is telling us today that you have to be spiritually awake dahil maraming Kristiyano marahil na po ang natutulog po ngayon at walang pakialam sa kanila pong spiritual. Amen? Wala pong pakialam. And this is the moment to take a time out for yourself. Kumusta na kaya ang aking spiritual? Kumusta na kaya ang aking relasyon sa Panginoon? Kumusta na kaya ang lakad ko spiritually? Amen? Am I lazy or careless about everything that is happening? Marunong ba akong magmahal sa aking kapwa? And naiisip po ba natin ang ating eternity? No? Ang sabi natin, our time here on earth is very limited and it is short. Ngayon, bilang isang Kristiyano, naiisip mo ba yung eternity mo? Amen? Kasi God has prepared for us a place para sa mga mananampalataya. Noon pa man, ngayon ang tanong, sa paghahanda ng Diyos, no? Ikaw din ba ay naghahanda? Amen? Or nag-e-enjoy ka na lang sa buhay na ito? Kumusta? Ano yung mga priorities mo sa buhay? Kasama ba dyan ang Panginoon? Or una ba dyan ang Panginoon? And this is the right time to get your priorities right. Amen? Kasi the hour has already come for you to wake up. Why? Because the salvation is very near. Amen? The night is almost gone. Sabi doon, namamaalam na ang gabi. Amen? Yan po yung, this is the period of man's day. The night is nearly over. Namamaalam na po, ito yung tinutukoy dito yung man's day. Yung gawa po ng tao na puro po kasamaan. Ano po ba yung nire-represent ng night? It represents darkness, evil, masamang panahon, na kung saan ang kasamaan ang nagwawagi sa buhay po ng tao, ang kasamaan po na yung panahon na kung saan nangingibabaw ang gawang makalaman, panahon na kung saan dilim po yung nakikita po ng tao sa mundo, panahon na mas iniibig ng tao ang gawang makasanlibutan at kalayawan. Amen. Panahon na kung saan naghahari ang galit sa kapwa. Diba nakikita natin ngayon, kawalan ng pag-ibig. Marami, di ba, kailan lang mayroong nag-suicide because of nangyari, bashing.
Di ba? Shaming, cancel culture, kawalan ng pag-ibig, kawalan ng malasakit, naghahari ang galit, panahon ng paglapastangan sa Diyos. At yan po yung nangyayari in the present time. Amen? Kaya sabi dito, the night is nearly over. In Ephesians 5:15-16, be very careful. Then how you live, not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity because the days are evil. Masama ang takbo ng panahon at kung gaano po kabilis kumilos ang kaaway para po patuloy na dayain ang tao at palaganapin ang kasamaan sa mundo, dapat tayong mga mananampalataya, we need to have the same level of urgency para po hadlangan ang gawa ng kadiliman through, sa pamamagitan ng through keeping the high standard of our faith. Amen? High standard of faith. Act wisely and do good. Love others hanggat may pagkakataon pa dahil alam natin na mapanganib ang takbo ng sanlibutan po ngayon. And we should be more committed to a right walk with God instead of a sleepwalk with God. Or yes, with Him. Ano po ang ibig sabihin po nito? No? Maaring ikaw ay busy serving. Maaring ikaw ay busy doing good to others. Maybe ikaw ay very busy in the ministry doing Christian things. Pero tutulog-tulog ka sa harapan ng Panginoon. Amen? No intimate time for the Lord. And yet you are asleep toward God. No? Merong natutulog na nagsasalita. Merong natutulog na naglalakad. Merong natutulog na nananaginip. Merong natutulog na nakakarinig. Nakuha po ba ninyo ang ibig ko sabihin? No? Tulog ka, pero you are actively speaking. Tulog ka, pero you are actively walking. Ito po yung ibig sabihin nito na you are busy doing things, but you are asleep toward God. Amen? At gusto ng kaaway po na ganun tayo. Busyness is the enemy of spirituality. Gagawin ng kaaway na taniman ka ng kaabalahan sa iyong buhay para huwag kang magkaroon ng panahon para po sa Diyos. And that is the tactic of the devil, of the work of darkness, para tayo po ay ma-deceive. So kailangan nating mag-isip, kailangan nating mag-pause, kailangan nating mag-reflect, Lord, kumusta na ako sa iyong harapan? Amen? Baka masyado akong abala sa maraming bagay and I have no time for you. The day is very short. The day is at hand. The period of God's day is near. No? Sabi sa verse 5 to 7, okay? You are all children of the light and children of the day. We do not belong to the night or to the darkness. So then let us not be like others who are asleep, but let us be awake and sober. For those who are asleep, sleep at night. And those who get drunk at night. Ano po ba yung nire-represent po ng araw? Hindi po ba? It represents, no? Sa text natin today, it represents the coming of the Lord Jesus Christ. Ito yung panahon upang tayo po ay maging alerto. Ito ang panahon upang tayo po ay magbantay, upang tayo po ay maging ready spiritually. Amen? Maging handa sa lahat ng oras. Kasi very evident, no, ang mga nangyayari po ngayon. And Paul is telling us, the word of the Lord is telling us today, no, na unahin mo, alamin mo kung ano ang takbo ng panahon, and do the right thing. No? Kasi si Paul, ang
ang nais ni Paul, yung ating attitude is the same with our actions. No? At naniniwala po ako na ang mensahe nito, no, tayo po ngayon ay nasa panig po ng liwanag. Tayo po ba ay nasa panig ng liwanag at hindi po ng dilim? Amen. Nasa panig po tayo ng liwanag because Christ is in us. No? Do not be like others, no, who are sleeping. Tingnan yung katabi, baka natutulog. Sabi ni Paul, manatili kayong gising. Amen? Laging handa at laging malinaw ang inyong pag-iisip, hindi tulad ng iba. Tinanong na yung katabi. Sabi mo, hindi banal yan. Pinabanal yan ni Lord. Hindi mo ba? Banal yan. Hindi yan katulad nung sinasabi po dito na naglalasing, laging tulog. No? Sino dito yung mahilig matulog? Antukin. No? Si Jonah, lagi daw siyang inaantok. Amen? Kasi naman, lahat ng ministry ay nasa kanya po. Amen? So, sabi dito, magbantay, manatiling gising. Amen? So, Romans 3:12, so let us put aside the work of darkness. Tayuan na natin ang lahat ng masama at italaga ang sarili sa paggawa ng mabuti. Amen? Sino dito yung madalas na magpalit ng damit? Konting pawis lang. Yeah, alam ko si Pastor ang magtataas una. Si Pastor Derek. No? Kanina nag-ano din yan eh. Sabi ni Sister Merlin, ito na naman si Pastor. Dami-dami ko na namang labahin. Konting pawis lang, konting dumi lang. No? Ilalagay na kaagad sa labahin yung damit. Amen? Sino naman po dito, meron ba dito, nakailang suot ka na ng damit mo, ay isusuot mo pa rin? Amen? O, yung mga kabataan. Ako po yung dalawang anak ko ganyan eh. Magsusuot kayo ng jacket naman. Tapos po isasampay na naman. Hanggang sabihin natin 4 or 5 days, may mga nakasampay para po ukay. Amen? Ganyan po. No? Parang ukay na yung bahay gawa ng may mga nakasabit-sabit at lagi ko po silang pinagsasabihan kasi po ayoko po ng ganun. Yung sabi ko, kapag marumi na, idiretso na sa labahin. Kasi ang paduming damit, kailangan na hubarin at kailangan na labhan. Ganyan din po sa atin pong buhay. Kristiyano, hindi po ba? Once na yung wrath of sin na meron tayo, once na yan po ay ating hinubad. Hindi kasi pwedeng nandyan pa yan sa'yo and then magsusuot ka ng panibagong kasuotan. Hindi po pwedeng ganon. Hindi pwedeng magsama ang light and darkness. No? Yung pag-surrender natin sa Panginoon ng ating mga kasalanan, kasabay ng paghubad noon, ay yung din ang pagsusuot ng bagong kasuotan natin, walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Hindi pwedeng pagsabayin, hindi pwede po yung ganon. Kailangan na hubarin ang lumang pagkatao na dinungisan po at pinahiran po ng kasalanan. And now is the time to put off the dirty stuff sa buhay natin, sa buhay ng isang Kristiyano, para tayo po ay mabihisan ng malinis na kasuotan. Walang iba kundi ang ating po Panginoon. Amen? So, clothed with Christ's character. Amen? Kailangan po ay, in Romans verse 14, yan po yung tinutukoy. Okay? Ang bilis niya. Balik natin. Clothed with Christ-like or Christ character. Verse 14, rather, clothe yourselves with the Lord Jesus Christ. And how do we put on the Lord Jesus Christ? Papaano ba natin? Sabi dito, isusuot. No? To put on the Lord Jesus Christ, kailangan po ay we have to live a way that reflect the character of Jesus. No? Sabi, Christ-like character. Kailangan kung paano tayo namumuhay, dapat ayon doon sa magandang halimbawa ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi pwedeng sinasabi mong Christian ka, and yet you are living in a sinful manner.
No? And then, live under the Lordship of Christ. Pag sinabing, Pastor, ang gusto ko lang may Savior ako kasi ayoko mapunta sa hell eh. No? Gusto ko lang si Christ as Savior. No, hindi ngayon, hindi po ganun yun. You have to live under His Lordship. Ibig sabihin po nito, Jesus Christ must rule in your life completely. Hindi pwedeng sasabihin mo na, Jesus, dito ka lang sa sala ng buhay ko. Hindi ka pwedeng pumasok sa kwarto ko. No? Kasi akin lang to. Hindi ka pwede sa closet ko. Hayaan mo na, paubaya mo na sa akin to, Lord. Sa akin lang to. Hindi pwedeng gano'n. You have to live under the Lordship of Jesus Christ. Exemplify, tinutularan natin dapat ang Panginoon kung paano magpadama ng pag-ibig, kung paano magpatawad, kung paano maglingkod. And Paul is telling us today to put on Christ. Isuot yung tamang kasuotan, isuot yung baluti para tayo makatagal sa tindi po ng labanan sa mundong ito. Amen. Marami po tayong laban na kailangang ipanalo po natin. At ang tanging sandata na meron tayo, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo po lamang. Amen? Wala nang iba, kundi si Kristo lang. Live under His Lordship. In Galatians 2:20, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. No? Sa Tagalog, ang sabi po dito, kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. No? At ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog na kanyang sarili para sa akin. Kikita niyo ba yung ginawa ng Panginoon? Jesus Christ put His righteousness on us. Kung tutusin, hindi talaga tayo marapat eh. Sino ba tayo? Makasalanan. Who are we? Sino tayo? No? Makasalanan eh. Pero napakabuti ng Diyos. Why? Diba? Binigay yung kanyang sarili. Pinantubos yung kanyang buhay. Tapos tayo, mamumuhay lang dito sa mundo na compromised Christian, living in a compromised world. Walang pakialam sa nangyayari po. So sabi dito, you have to live under the Lordship of Christ. And for the application, ano po yung pwede natin matutunan ngayong umagang ito from this text na Romans 13, 11 to 14. So tignan natin yung word na time out. Una, take time to awake out of sleep. Panahon na para gumising tayo mula sa ating pagkakatulog. Invest your life for eternity. Sabi dun sa verse 11b, the salvation is nearer now kaysa nung kayo'y unang manalig sa Kanya. Invest your time or your life for eternity. Move off from all evil works and move on to godly living. Iwasan na natin yung mga gawa ng kaliliman o kasamaan at mamuhay tayo. That is in verse 12. And then exercise honesty and moral consistency. You have to put on the armor of light. Omit intentionally the works of the flesh. Diyan tayo laging talo. Amen? The works of the flesh. And then unite with Christ. Yung union natin with Christ, paano ito mapapatunayan? By exemplifying His character. Kailangan natin tularan kung paano namuhay ang Panginoon during His time on earth. And then tear off those sinful behavior na meron po tayo.
So, sa umaga pong ito, no, sa araw na ito mga kapatid, as we close this message, maaari nating balikan, no? Let's pause for a while. Balikan natin, ano ba yung naging buhay natin? Mula nung tayo po ay bata pa, hanggang sa dumating tayo sa ganito pong estado ng buhay natin. Ano yung mga memories, no, na naaalala natin, good memories na meron po tayo mula noon. At yung mga memories ba na ito, no, ito ba ay nagbibigay sa atin ng pain, no, regrets, or nagbibigay ito sa atin ng hope to continue in the game of life? Mayroon po akong ipapakita dito, alam niyo po, sabi ko, pagandang kasi every time na nakikita ko, ako po ay parang may kurot po sa puso ko kapag dumadaan ito sa akin po, yung feed, no? So, pwede bang pakiplay yan? Alam ko, nakikita niyo po yan. Amen. Di po ba? Yan yung mga nagpapaalala po sa atin na ang panahon po ay yung oras, no, na nagdaan ay hindi na po pwedeng ibalik. No? Gusto mo mang balikan pero hindi na pwede. Ang tanong po sa bawat isa sa atin ngayon, ano po yung ginawa natin doon sa panahon o oras na meron po tayo noon? Katulad po nitong memories na to na pinakita natin. At ano yung ginagawa po natin sa mga oras na meron po tayo ngayon? At ano yung gagawin pa natin dun sa mga nalalabi pang oras na meron po tayo dito po sa lupa? Sa natin to i-spend, sa natin to ilalaan, katulad ng sabi ni Paul, the day is short, and your salvation is nearer now. Amen. So, saan natin ilalaan yung oras at yung panahon natin ngayon? And mahamon nawa tayo sa mensaheng ito to be ready, to live righteously, to shine for Christ sa mundong ito na balot po ng kadiliman. Tayo pong lahat ito ngayon. At habang tayo po ay umaawit, no, sa pamumuna po ng worship team, ay the altar is open at ipapanalangin po namin kayo. At para naman doon sa mga nasa upuan lang, may I invite the youth, the leaders of the church, at kung sino man who would initiate to pray like a small group, katulad po nung ginawa natin 2 weeks ago. Wala pong hindi mananalangin po ngayon. Take the time to have a moment of time out with the Lord. No? Pray for the church. Pray for your leaders. Pray for your personal battle. Pray for your spiritual
relationship with the Lord. Pray kung saan tayo may struggle. Lahat po tayo magpipray. And the altar is also open para po sa mga nais na lumapit dito po sa harapan. So we could pray for you. Amen. Giving is part of worshiping. To all who desire to give, you may give your tithes and offering through online bank transaction. Details are provided below.